Magandang gabi po. Ako po si RP Lazaro. Magandang gabi po. Ito na naman ang palikerong tapat, babayarong banal, Pizarro Manyaki, sa hindi minut, wala pa yung tulot, ang pantas na talipandas ang komentaristang kupal ka, Dennis Ray. Yan, okay. Gabi po. Tagal naming nawala, ano? Medyo nagka-busy-busy, pero marami na rin naman na nangyari. Dami na nangyari. So, ito unang tanong, no? Ano na nangyari sa impeachment? Magkakaroon ba o hindi? Ako, basa ko? Oh. Wala na yan. They're doing everything they can na hindi matutuloy yan. Kahit na kahit na anong pilit yan, gumagawa na sila ng dahilan na the Senate is willing to violate the Constitution. It's that simple. They are going to violate the Constitution. Wow. Why? They are going to... They're already laying down the predicates na pwedeng i-dismiss outright ang impeachment case. By a simple majority, pwedeng wala ng trial. Aha. Paano ngayon yan? Nasaan ang hustisya namin? Ninakawan kami. Ninakawan tayo. Nasaan ang hustisya? Ngayon. Ngayon. Nakita nyo, mag-scatter na lang kayo. Hindi, seryoso. Imposible yung Seryoso. Wala na yan. Like I always said, we deserve the government we get. Bakit ayaw ni Bongbong ituloy yan? Ganyan sa taong bayan. Si Bongbong wala naman magagawa. Senado yan. Bakit ayaw na Senado? Ganito yan. Ako, tingin ko. Ang ayaw sa lahat, lumabas yung ibigay. Ayaw nilang lahat lumabuklat yung bank account ni Digong. Bakit? Nakita na natin na yung preliminary, yung kay Karandang. Okay, sinabi na ni Karandang na totoo yung sinasabi ni Trillanes. There is such a bank account na totoong may labas-pasok doon ang pera ng drugs galing kay Peter Lim. Ano ginawa? Tinanggal si Karandang. Hanggang ngayon, hindi na nakabalik. Pawa naman. At ako, ano talaga yan? Ang delikado yung bank account yan. Nobody wants that bank account to be open. But naalala mo noong 2016, nag-deposito ng pera yung mga tao to prove that it exists? It exists. Pero nobody wants the records to be open. Kasi? Okay. Lalabas yung records. Makikita kung kani-kaninong bank account galing, sino-sino ang nagbibigay ng pera. And ang malupit to na makikita dyan na very regular ang binideposito. Pag nakita mo kung na may dinideposito na malalaking halaga, regular, hindi ba titignan mo kayo mo yun? Kanino galing? Makikita mo ngayon na galing Pogo, galing drugs, galing kay Jeffrey Lim, galing kay Peter Lim, galing kay Michael Yang, galing ko sa kani-kaninong illegalista. Diba? Okay. Pag lumabas doon, pwede mo rin buklatin yung bank account nila. Nila Peter Lim. Pwede mo rin buklatin yung bank account nila Jeff Lim. Nila Michael Yang. Pag binuklat mo, makikita mo kung sino-sino pa ang tumanggap sa kanila. Mariosep. Magkakabukingan. Yes. That's why nobody wants those bank accounts to be open because lahat sila takot na puta baka lumutang ang pangalan nila. When you say lahat sila, you're saying the people in the Senate baka involved, mabuking. Yes. Ganito yan yun. Hindi ka makakapag-abot sa hari kung hindi ka muna mag-aabot sa mga ministro. Siyempre. Makes sense. Diba? So, ang ministro mo, mga takot din. Pag nabuklat yan, okay, ngayon, tatanggapin na nila na isumpa sila ng taong bayan. Kesa lumabas yung mga bank account yan. Kasi pag lumabas yung bank account, kulong pa sila. Babalik sa kulungan si Sexy. At sino-sino pa. And ang hula ko is lahat ng mga tumanggi
lahat na, yung 18 na yan, involved yan. Oo, malamang. Bakit naman ako tatanggi ko Remember, do si kasali Alan doon. Cayetano, Oo. cabinet secretary, noong panahon ni Tigo. Oo. Di ba? So, malamang involved yan. Well, ang chismis nung panahon niya, naalala ko, was yung appointment sa DFA kung bakit hirap na hirap tayo. Daw, binenta daw sa mga agency, may mga ganun salita. Kumita daw doon ng malaki, totoo naman. It's kinda true actually. Naniniwala ako doon. So, lahat yun mabubuklat. Tsaka ang laka nung bigayin to sa mga galing sa mga inchik, namimigay ng pasaporte. Yes. Isipin mo, lahat yan mabubuklat. Pag nabuklat yung bank account ni Tigo, lahat sila mabubuklat. So sila, tatanggapin na nila na sinusumpa sila ng taong bayan na hindi sila mananalo ng ulit. Huwag lang silang makulong. That makes sense. That makes sense. Now it makes sense. But if you look at it that way, now it makes sense. At least, nasa labas ka, ma-enjoy mo yung pera mo. Eh, saan nakakulong ka, marami kang pera sa labas, hindi mo ma-enjoy. Kaya sabi ko we deserve the government we get. Masakit yun, pero... Kung happy kayo sa nangyayari, hindi wala tayong magagawa. Tanggapin niyo yan. Anong gusto mo gawin ng tao? Mag-revolusyon tayo? Mag-i-EDSA ba tayo? It's not for me to say. Nasa sa inyo yan. Nasa taong bayan yan. Kahit udjukan mo ng udjukan kung ayaw naman ng taong bayan, kung gusto nila yan. Hindi yan naman ko tatanggap natin. Remember, like I said, hindi yan para sa atin to say, ganito gawin mo. Hindi. Pagka gusto natin yan, gusto natin yan eh. Diba? Ako, pag may nagtawag. Maraming DDS. Gusto ng DDS. Wala naman ng DDS na wala naman na silang kapangyarihan. Wala na silang traction, sa totoo lang. Eh, ba't nanalo si Pato, si Bongo, Magkuleta? Agay. Namili ng boto siguro eh. Ewan natin. Pero, so malamang, yan ang pinagyayabang nila kasi nanalo sila eh. So, sila. So malamang, delay na ng delay yan. Delay, hanap ng bono ng ano. But may delay. Pwede mo na i-dismiss. It is better you dismiss it outright. Tapos na kwento. Pahabain pa, pasisirain pa ang oras ng mga tao. Pahabain mo pa, ganun din naman ang stupa niya, i-dismiss. Pag hindi mo dinismiss yan, pinahaba mo, puta ba anytime, baka bumaligtad pa yan eh. Kaya di-dismiss yan. Kawawa naman tayo. Naawa ako sa atin. Hindi tayo kawawa. Like I said, ginusto natin yan. Ginusto ng Pilipinas yan. Ganun na yata talaga. Next question. No? Bakit si Alice Go, ngayon lang sinabing hindi ka Pilipino, hindi ka na mayor? So, anong ibig sabihin ng balita na yun? That came in kinda late. Baka pwede mo ipaliwanag sa atin. Ano yun? Mahaba lang ang proseso. But ano yan eh, korte yan eh. So may hearing, siyempre. Manila Regional Trial Court Branch 34. And warrant of petition, yun. Maglalabas ng ebidensya, di ba? O ito si Alice Go, na Chino ang amatina. O may ebidensya, dito trial, peki yung papel niya. So kung ngayon lang nagkaroon ng finding. That's why it took kasi so long. Iba yung sa korte, iba yung sa Senado eh. Iba yung quantum of evidence na kailangan. Yung nangyari na yun sa korte, sa Senado, yung hearing, hindi pa yun ang totoong judgment niya. Hindi. Pero napakulong siya ng Kongreso. Kasi may nag-file na ng kaso. Okay, so nag-file na ng kaso. And remember, yung findings ngayon, hindi pa yun yung criminal. Hindi pa ba yun yun? A question pa lang dyan yung kanya citizenship. Oo pala. Iba pa palang issue yun. Yung involved ito sa Pogo. Oo. Yun ang criminal case. Yun ang medyo matagal-tagal. Question, ano ibig sabihin ng co-warranto? Di ba yun ang ginamit nila kay Sereno dati? With reservations. Ibig sabihin, co-warranto. Oo. Kala ko, co-warranto means, pinadideclare mo sa korte.
kung ano yung legal na standing. Bakit? Sorry. So it's a legal question. You're asking, ano ba ang stand? Pinag-define mo kung anong sinasabi ng batas pag warrant ko. Ang nasa isip ko kanina, ad cautelam. Yung with reservation. Ang warrant to, it's one of the suits ng it's one of those suits against the government. Warrant to, mandamus, certiorari. Okay. Ang warrant to is you're asking the court to define a certain process or a certain action or a certain law. Tama ba o mali? Naalala ko kasi define mo. Yun ang ginamit nila kay Sereno noon eh. Hindi ko rin naintindihan paano siya hindi ba siya na-impeach, tanggal sa pwesto. Hindi kasi ang pinaano sa kanya was he qualified for public office? Wasn't she? No. Yun yung kawaran to. Excuse me. So may tama din pala si Kalida doon. Pinag-define kung qualified siya. Because she violated the law. What did she do? She did not file her SALN. Nung nasa UP siya. Under that, ang penalty nun is perpetual disqualification. Ayun pala nangyari sa kanya, kaya pala siya natanggal. So it wasn't frivolous after all. So ang kino-question nun was yung effectivity ng appointment niya. Was she qualified? Was it legal for, was her appointment valid? The validity of her appointment. So the appointment was found invalid. That's why she is not a Supreme Court. At hindi as Chief Justice. Yung appointment niya as Supreme Court Associate Justice. Ganun ba? Hindi ba siya as Chief Justice? No, hindi, Chief Justice ka. Oo nga. Pero ang pinag-define kung valid ang appointment niya as Associate Justice. Okay. Since hindi valid na appointed sa Associate Justice, so hindi rin siya dapat maging Chief Justice. So, ganun na nangyari kay Alice Go, dahil hindi ka naman natural born Filipino. Tama ba yun? Dahil hindi ka Pilipino. Okay, let's differentiate. Ang local elected positions, governor, mayor, konsehal, barangay captain, kailangan Pilipino ka. Okay. Ang national elected positions, congressman, senator, vice president, president, kailangan natural-born Filipino ka. Okay. Okay. Difference. Ang natural-born Filipino is you are Filipino by birth. There is no need for you. There is no need for further action, affirmative action. That is why si Joey Uy, si Joel Chua, hindi siya natural-born Filipino. Di ba Joey Chua? Joey. Hindi siya natural-born Filipino. Because when he was born under the 1935 Constitution, ang tatay niya, Chinese, ang nanay niya, Pilipina. Okay, and under that, at the age of 21, you can choose your own citizenship. Okay, so at age 21, he elected to be Filipino. So he chose to become Filipino. Okay. So Filipino siya. However, hindi siya natural-born Filipino because he had to elect to be Filipino. His full name pala is Joey Chua Uy. Yun. That's the full name. Joey Uy. Joey Uy. So he had to choose to be Filipino. So there was an affirmative action on his part to become Filipino. Therefore, he is a naturalized Filipino.
not a natural born. Ang ano niya kasi, ang kanyang depensa, sabi sa dyaryo, kung ang iyong ina ay natural born at ang Pilipinas ay iyong lupang sinilangan, di ba natural born Filipino ka? Ako po ay Filipino, sabi niya. Hindi, kasi siya mismo nagsabi, siya umamin eh. That at 21, he chose to be Filipino. Filipino. Oo. Siya nagsabi nun eh. Ang isda talaga nahuhuli sa bibig, ano? At meron siyang papeles sa immigration eh, ng naturalization. His So, father wala was a naman Chinese sasabing hindi citizen, siya no? Pilipino. Oo. Hindi lang siya natural born. And that doesn't make him any less of a Filipino. In fact, he is more Filipino than the rest of us. Because he chose to be one. Bagay. He purposefully chose to be Filipino. Unlike tayo, pinanganak, we had no choice. We had no choice. We were born that way. Ganun na yun. So, in fact, he is more Filipino than us. Mas mahal pa niya ang bansang Pilipinas kaysa sa atin. Pero that doesn't make him qualified. Oo, for the position. Kaya ang sabi, his COC is void ab initio, according to the poll body. Yes. Okay. Okay, ayun. So, goodbye. So, balik si Abante sa posisyon. Yes. Because lumalabas, Abante was the story candidate. Oo, kasi wala palang ibang kalaban kundi siya lang. Nakuha sa dasal, ano? Nakuha sa dasal. Okay. Kaya dahil si Abante kakampi ni Speaker, kaya umaangat yung mga cheese na niluluto daw ng Comelec. Lahat ng mga kakampi ni Martin pinapanalo sa protesta. Well, sa akin, tignan nila yung cases individual. Kasi hindi naman mabibigyan niya ng isang desisyon na wholesale. Maiba tayo, no? Ito yung pinag-uusapan natin the last time. Since nandito lang naman din tayo sa topic of elections and mga bumalik na hindi bumalik. Sorry, baka pwede mong paliwanagan din, ano? Yung kaso ni Marcelino Teodoro ng Marikina. Na ano siya, na suspinde, tapos bumalik. Ano ba nangyari doon? Okay. Sorry, pero yun yung lutong-luto. Luto ba yun? Yung pagkaka-disqualify sa... Okay. Ganito kasi yan. Taga-District 1 si Marcy. Okay. District 1, District 2. Kasi ganito. Maliit lang naman ang Marikina eh. Tinitirahan niya yung ancestral house. Okay, so that means tiga Marikina siya. Ancestral house. Tiga ron siya. Ina-renovate. Nagpaayos. Okay. So, he had to rent. Siyempre, saan siya matutulog doon? So, rumenta siya sa District 2. Okay. Temporarily. Tapos, bumalik siya ulit. Nung natapos yung renovation, bumalik siya ulit sa District 1. Doon siya tabira kasi ayos However, na. Yung pagkakabalik niya, parang less than 1 year. Okay, before the elections. Okay. So, yun ang pinrotesta. So, he was disqualified because of that. As sinasabi, wala pa siyang residency na 1 year. Hindi naman siya umalis eh. Yes, okay. Yun yung, yun yung decision ng, hindi naman siya nagbago ng residence. Oo. Nag-change lang siya ng domicile. And in fact, the difference between residence and domicile was already defined under Comelec versus Marcos. Marcos versus Comelec. Unang yan, when Imelda Marcos first run as congresswoman ng Leyte. Okay. She ran as congresswoman. Kasi di ba, rehistrado siya sa Ilocos. Okay? Tapos, nung namatay siya, tumakbo siya sa Leyte. Anong namatay? Nung namatay si nung bumalik siya sa Pilipinas. Okay. Patay na si FM. Diba? Ang findings ng Comelec doon was Ilocos was Imelda's domicile. Domicile? Parang... Yes. Okay. Her residence was Leyte. Because
she had the intent to return to Leyte, which was what happened nung nabiyuda ka. Oo. Okay. So the difference daw between domicile and residence is a place where you live and where you intend to live, you intend to stay, permanently. and you intend to return whenever you leave. Okay. Domicile is where you sleep. Ganun lang, kung saan ka lang natutulog. Hindi pwede palang tawagin domicile ang hotel, kung ano man. Permanently or semi-permanently, it's where you sleep. But it's not the place where you intend to return. Hindi ka dun umuwi. Oo. See, it's the intent to return that is important. Makes sense. Okay. Actually, it does it. Ha? It does it. Bakit? For me, putang ina nyo, how do you judge intent? Kasi pwede magbago isip yan, baka mamaya hindi na bumalik yan. Hindi naman niya alam kung babalik yan o hindi. Oo, kaya sa totoo lang, puta medyo... Ispalinghado ba? Medyo, yan. For me, it doesn't make sense. How do you judge intent? At the end of the day, ganun yun eh. Because it's something silent. Unless nagpirma siya ng kontrata, sabi niya, uuwi siya. That's the law. Oo. That's just me. Ayun nasabi eh. Diba? Yun nasabi. Pero susundin. Oo. So, ganun yung kay Marcy. So, yung decision, nung COMELEC division doon was, wala siyang residency. Binaligtad ng doon. And back na mo. Ang residence niya, yung paring district. Hindi siya nag-back. So, hindi na siya nasuspindi. Bumalik na siya sa trono. Okay. That makes a lot of sense kasi... So, ibig again, kandidato na siya ulit. Siya lang naman ang wala naman yata ibang kalaban. May kalaban ba siya? Coco. Kaya nga nagprotesta si Coco. Si Coco pala yung nagprotesta. Wala na, graduate na eh. Tapos na maliligayang araw. Okay na yun. Wala na siyang magagawa. Nako. Bakit hanggang ngayong tapos na ang eleksyon? Mayat maya ang COMELEC nasa balita pa rin. Like ito, BARM daw sa October 13. Bakit hindi natin kasabay ang BARM? Magulo yun. May sariling budget pati yun. Alam mo, may sabi nila, ako sa totoo lang, personally, autonomous daw yung BARM. Kaya nga, Bangsamoro, autonomous yung ganun eh. Pero sa akin lang, hindi ko naintindihan how you can have an autonomous area inside the same country. Isang bansa lang naman tayo. Hindi naman sila ibang bansa eh. Hindi naman kailangan pa parang federal. Parang federal. Paano sila federal state? Pero hindi naman tayo federal talaga. Sila lang ang ganun. Under the 87 Constitution, dapat yan. Isa pang ganyan yung CAR. Cordillera. Cordillera, oo. Except na Cordillera, natalo sa plebiscite. Okay. Actually, yung farm, isa pa yan eh. Kasi wala sa Constitution is arm. Autonomous, Muslim Mindanao. Autonomous Region of Muslim Mindanao. Oo. At enshrined sa Constitution yun. Yung farm, for it to be legal, kailangan baguhin nila yung Constitution. Which they never did. Di ba nila pinalitan yung sa 1987? No. Okay. Nagkaroon ba tayo ng plebiscite? Di ba hindi? I don't remember voting about it, Precisely. Hindi. That's why it's, for me, mali yung batas dyan sa farm. Because kailangan yan, plebiscite. Because we're amending the Constitution. Because may constitutional provision about the arm. And that one. Yun ang nanalo sa plebiscite, yun lang. Remember, yung arm niya, nag-plebiscite sila kung sino lang pwedeng sumama doon. Marami gusto ng farm, natalo sila sa plebiscite. Because they don't have the vote. Minority na yung mga yun eh. Pero sunod sila. Maguindanao.
Maguindanao, natalo ano dyan, natalo arm dyan. Kaya hindi sila kasama sa arm. Pero, ano sila? Pero, sila na mayani. Sila na sunod. Kasi nga, weakling si Pinoy. Huh? Akala ko pa naman, ayaw lang ni Pinoy gusto lang daw ni Pinoy na matapos yung insurgency problem. So kung ano na lang daw gusto, ibinigay na lang para wala nang problema. That's why he's so weakling. This came on the heels of SAF 44, di ba? O hindi? See, that's the thing. They were willing to violate the Constitution out of convenience. Out of convenience. Kaya yung ginagawa ng Senado ngayon is not an isolated case. Ganun din. Out of convenience. Ganun din. Out of convenience. Malakas kasi ginawa na ni Pinoy. At pumayag ang taong bayan. We don't do any better. Hindi naman namin alam na ganyan pala batas. Bamalay namin. Di ba? Like I said, we deserve the government we get. Nung sinasabi namin na mali yun, meron ba nakinig? Wala. Yun lang nakipag-usap siya kay Murad sa Japan. Maling-mali yun. Talaga? I thought that was back channeling. Hindi ba ganun yun? Back channeling, the president does not talk to them officially. The fact na yung presidente ang humarap sa kanila, they were recognized. They became a recognized state party. Di ba nagkaroon na sila ng standing sa international international relation. Dalawa yan eh. Yung sila Iqbal, tsaka sino nga ba yung isa? Si Iqbal, tsaka si Murad. Yung isa pa yung kalaban nila on the other side of the fence. Di ba dalawang grupo yan? Yun nga, Iqbal, tsaka Murad. Yun. See, that's the point. Yun yung a lot of people didn't realize that. Na mali yun na umarap si Pinoy mismo sa Japan. International pa. So, ibig sabihin, binigay na international legitimacy. Legitimacy. Yung MILF. MN yung isa eh. Si ano yun? Yung isa? Yung MN, sila Nur Miswari. Nur Miswari. I was trying to remember his name. Sila Miswari yun. Maligalig din yung mga yun eh. Yun yung yun yung sa ARM. ARM. Oo. MI ang nagwala. Kaya yan, si Pinoy, sabi niya, because of that. Mali yun. Well, I remember the law that created BARM was actually authored daw in the Senate by Bongbong. Tama ba ako? Yata. Hindi, okay, so they wanted to stop the insurgency. Ang laking problema nun dati, nalala ko yan eh. Everybody was talking about it and sabi nga nung isang British diplomat, wala tayo ginawa kundi mag-away. Kesa i-fortify natin yung Navy around our waters, tayo minsan papatayan. Totoo naman. Ang ina niya. Wala siya karapatan magsalita ng gano'n. Lahat ng gulo sa mundo, kagagawa ng pitoy. Diba? Yung gulo sa Middle East, kasalanan ng British yan. Yung gulo sa Africa, kasalanan nila. Lahat ng gulo around the world, puta, kasalanan nila when they were disposing of their yung gulo sa India, Pakistan, kasalanan din nila yun. Talaga? May pakialam pa pala sila doon? Yes. It was all their mistakes. Wow. Because they did not handle yung exit. Yung exit nila. Naghati-hati ang ang India, ang Pakistan, East and West Pakistan, naalala ko yun eh. Saka yung East and West Pakistan, yun yung Bangladesh, saka Pakistan. Pakistan, oo. Diba? Magpapatayan din atayan sila eh, dati. Something to do with religion na parang nagkaroon ng na Predominantly kasi, ang Pakistan Muslim. Okay. The rest of India, Hindu. Predominantly Hindu. Okay. So, when Punjab was broken off to become Pakistan,
nandun nagpunta yung mga Muslim. O syempre, yun ang lugar nila. Problem. On the other side of the fence, yung kabilang side ng Pakistan, yung farther side ng Pakistan, puro Hindu uli. Which became Bangladesh. Ay, Hindu pa lang ang Bangladesh. Okay. I see. Interesting. So, ang nangyayari sa India, Pakistan, Bangladesh. Bangladesh, Ang Sri Lanka, nasa white, sa pa rin yan. Well, aren't you glad we don't have their problems? We have a different set. Kasi, ang problems natin yung Sabah. Wala naman na tayong claim dun eh. May claim tayo doon. Give up lang yan nitong Korea administration. In fact, panalo tayo dyan. Wala naman na tayong hawak dyan. Puro Malaysias na nakatira dyan eh. Kaya nga, dahil nga binitawan nila Cory noong panahon nila. Okay, kasi may claim tayo dyan. But then again, yung gulo na yan, again, started with the British. Okay. I didn't know that. Because it was leased to the British East India Company. It's a territory owned by the Sultanate of Sulu. So, totoo pala yung sinasabi nila na Sultanate of Sulu daw ang may-ari nun. Kaya nagalit sila nun eh. Si Kiram, Karim? Si Kiram. Yun, si Kiram. It is owned by the Sultanate of Sulu. So, it really was ours. Yes. Kala ko, hindi atin kasi medyo malayo. Sabagay, mas malayo naman siya sa Malaysia, no? Hindi. Ang problema niyan is because we did not pursue it anymore for such a long time, nag-expire na ang claim natin siya. May ganun pala yun? May expiration pala yun? Yes. That is why hindi natin pwedeng bitawan yung claim natin sa West Philippine Sea. Kailangan i-enforce natin yan. Kasi baka mamaya. Okay. Makes perfect sense. Hindi na natin kailangan magdemanda dyan. Kailangan lang natin i-enforce yan. No? Kasi panalo na tayo. Bakit ayaw nilang sundin? Hindi sila natatakot sa letra ng batas. Putang ina, inchik yan eh. Ang inchik hindi tao. Putang ina, kalimutan ganun. Gagalit ang Google sa atin. Ako, bagay eh. Pero alam mo, yung in fairness, yung RORE, yung resupply missions natin sa Ayungin Shoal, nakakasyam na daw, wala naman nangyayari so far. Pero ibang lugar, mukhang nandun sila sa Palawan, they're spying on Palawan, they're going to Subic, lumalapit. Ngayon, nag-fortify sila ng Scarborough Shoal. Parang inaako na nilang kanila, hindi na tayo makalapit dun eh. Sabi nila, may kasalanan. Kaya talagang kailangan natin yung mga missile defense. Tapos kailangan itulak yan. Hindi naman natin sila pwedeng bombahin. In fact, kaya tayo nanalo because of that old map that shows that Scarborough Shoal was part of the Philippine Island. Totoo naman. Kahit naman nga bilangin mo Spanish map. No. Mas malapit sa atin, hindi naman kanila yan eh. Kasi part yun ng Arsobispano. In fact, ang Arsobispano of Manila ay encompasses hanggang Guam. Hanggang Hawaii. Kaya lang, hindi na atin yun syempre. Nakuha na ng Amerikano yun. Hindi, kaya nga nakuha ng Amerikano yun. Because that was part of the Paris Treaty. Nung binenta tayo sa mga kano. Okay. Yes. Nung binenta tayo, kasama lahat yan. Hanggang Hawaii. Ayan na, hindi ko alam. Syempre, nung nagkaroon tayo independence, hindi naman nila binitawan yung Hawaii. Tsaka yung Guam. Oo, hindi kasi napasok na nila yung Hawaii. Naglagay na sila ng bago na sarili ng gobyerno. Oo. But Hawaii, hanggang Hawaii, kasama yan ng territory ng Arsobispano de Manila. Ayan ang hindi ko alam. I see. Laki pala ng territory natin. Halos kalahati ng Pacific Ocean ang kanila. Ang territory ng Arsobispano de Manila. Na supposedly atin. Well, kung it should have evolved that way. Oo, should have. But did not. Pero syempre, naghiwa-hiwalay na sa ibang bansa. Kawatak-watak na.
Anyway, Saka we were not exercising political power over them. Well, yung sabag It nila was part of the religious. It was part of the religious responsibility. Wala naman ata tayong means to protect it eh. Hindi, kasi walang means to ano. Pero although it was part of the responsibility ng Governor General ng Manila, but it was too far away for him to we had no properly. means. Muchad, Dennis, hanggang ngayon, we still have no means. Ano pinagkaiba ng noon at ngayon? Hindi pa rin natin makuha yung atin. Atin na, kinaagaw sa atin, wala tayong magawa. We still have no means. Sa totoo. Hindi, kaya lang tayo wala magawa. Dahil nagpaupo tayo ng traitor. Speaking of... yung buong pamilya nila traitor sa bayan. Well, totoo yan. Speaking of traitor sa bayan, ano? So, ano yung interim, na yan? Release, totoo ba yan o hindi? No, not gonna happen. Not gonna happen. Di ba nagpunta si Sarah nagpunta na Australia, in Australia. Nasa dyaryo. Refused to host her. Deny niya ngayon na hindi raw sila nag-apply sa Australia. Takinan, ang dami na nag-ano sa kanila. Ano ba yung niya? Australia na ba isa? Kung hindi ka nag-deny, bakit? Kung hindi ka nag-apply, i-deny ka ba? Hindi ba, di-deny ka ba? Hindi. Di ba, teka muna, there's another country bukod pa sa Australia. Belgium. Belgium. Wala na yan. Olats din sila doon. Kasi nga, tsaka hindi yan, tama yung, ang galing nung sinabi nung prosecution. Kung kapag pinalabas nyo yan, what makes you think babalik yan dito sa to stand trial? Natural. Dinideny nga nila ang jurisdiction ng ICC, di ba? Oo. Tapos, so he does not acknowledge ICC jurisdiction over him. Yeah, Which he means, does not. pag pinakawalan mo yan, hindi babalik yan, tatakas yan. Tatakas yan, totoo yan. Bakit humihingi ano ba hinihingi ni Sarah sa Australia? Ano ba? Na i-host sila? Ano ba? Humingi ba siya asylum? O para pumayag sa interim release, doon na muna titira. So sa Australia magbabantay sa kanya. Ay sus. Hindi na babalik yan. Hindi naman totoo naghihirap siya. Pinapakita nila sa social media, house for sale daw, house for sale. Naniniwala ka ba doon? Hindi lang yan. Sa laki ng kinita ng mga yan. Umiiyak to si Hanilet to sa bahay nila na binebenta na. Drama. Bag lang nila mag-ina-ibenta, putang ina, baka mas mahal pa kaysa sa bahay. Sa bahay. Oo nga, bag lang ibenta. Sobra silang Sobrang drama. Drama. Kaya mas kwenta. Kaya mas okay si Girlie. Kaya mas marami kasundo si Alfotera eh. Oo. Diba? Ayun, walang ka-drama yun. Walang drama yun. Simple lang yun. Nag-iintay lang yan. Pero wala siya iniintay. Obvious naman. Nga. Eto. Hindi solo ni Digo yun. Ha? May kasabay si Digo. Sino? Si Bato? Sino? Isang former mayor. Isang former chief executive ng NCR. Nako, mamaya kinakailangan Isang dating local executive ng NCR. Ngayon, kayo na mag-isip posible yun sa... Ako, daming local executive ng NCR lang yan naman. Well, at least konti lang ang konti lang. Tanggalin nyo na agad lahat ng babae. Ang dami pa rin nun. Ang dami pa rin nun. Tanggalin nyo yung mga torpe. O matitira na lang sila, ilan na lang babae. Diba? Mapag-iisipan ng gusto. Ayan, may chismis na tayo. Something to keep us thinking hanggang mamayang gabi. Oo. Para ang kalab triangle niya, autista. Seryoso? Di wala na. May pangalawang clue ka na, chief executive. Tapos clue. Artista. Ang kasabay niyang girlfriend, autista. Konti na lang yan. Bibilang mo na lang yan sa kamay. Pumili na sila kung sino. Oo. Konti na lang yan. Ako.
Ba? Well, Napaisip ako ayun ang doon. chismis. Chismis. Hindi naman lang sabi totoo, chismis siya. Well, ayan, yan ang ano, dapat pala at the end of the, ano, no, near the end, may chismis. Ayun ang biruan sa inuman. Ah, Yun ang biruan sa inuman. ay, alam mo naman yung biruan na yun, may pinanggagalingan yan eh. Hindi naman yan iniimbento lang eh. Parang yung ano, parang, ika nga eh, kung may usok may apoy. Totoo Parang yan. yung dinay ni Toby Chanko na kinausap siya ni Sam. Hindi daw eh, wala daw, none. Sabi niya sa dyaryo, none. Oo. Pero walang usok kung walang apoy. Siyempre, saan manggagaling yun? Diba? Sabi na sinabuta. Ako sa akin, sinabutahin mo yung ano, yung senatorial elections. Kung yung senatorial elections, putang ina, nasabutahin mo eh. Yan pang kumisi ng prebas ni Sara Duterte pa. Oo. Magdududahan ko pa. Nag-uusap Diba? yan, nasa dyaryo na eh. It's all over the place. It's everybody saying Nasa it. dyaryo na eh. Tsaka nagde-deny na siya eh. Nagde-deny na eh. Nagde-deny na siya. Oo. Ibig sabihin, may Meron. pinanggagalingan yun. May pinanggagalingan, nag-deny na eh. Matagal naman natin nasabi sa vlog na to na si Toby Chanko drop the ball sa elections na yan. At Diba? least, matagal na natin sinasabi yan eh. So, ibig sabihin, may pinanggalingan yun. May pinanggalingan. So, ang chismis, may pinanggagalingan katotohanan. At Hindi siya yung naman gustong chismis. tumabutahe kay Martin. Siya yung nagkaka-interest tumakbong ano eh. Oo, siya may gusto maging speaker. Sinabi niya yun eh. Oo, He actually sinabi said niya. that. Oh. Diba? So, Gusto niya talagang paghihinalaan niya. hindi naman mahirap mag-put two and two together. Di ba? Hindi naman tayo tanga-tanga. Chismoso lang. Kaya nga, na matatanda, ang kalbo, masamang tao. Si Bato pala yun. Ayos yan. Teka muna, dito tayo na yan. Dito tayo. Isa pang chismis yun, ha? Oo. Ang isa pang chismis is, yun ang asawa daw ni Bato ang nakikiusap kay Cheese. Naka? Kasi na huwag papabayaan si Bato kasi puta talagang dadamputin naman. Oo. Matulog na eh. Hindi, sinabi naman ni Cheese sa ano na as long as the Congress is still in session, poprotektahan ng Senado si Bato eh. Sinabi niya yun eh. Said that Paano pagka nagdadamputan bago magka-session? yun lang. Pero kailan ba magkaka-session ulit? Di ba tapos na? July 30. July 30 ba tatapos, no? Ay, kailan ba SONA? July 10. July 10 ba? Hindi ko alam kailan SONA eh. So between July 10 and July 30, wala pang walang session niya. Not in session ng Kongreso niyan. Hindi, in session sila sa SONA. In session sila. Kasi SONA, di ba, mag-e-elect ng mag-e-elect na ng speaker yan. Baka ng SU yan. Doon lang ba ginagawa SONA ang election ng speaker? Hindi, yun ang traditional. Interesting. Pero at any time pwede yan. Kailangan mo lang naman simple majority. Nag-ano naman na si Martin Romualdez nag-oath-taking na, so mukha namang pinsan yan eh. Hindi mo pwedeng hindi mag-speaker yan. Pinsan yan eh. Wala nga namang ibang tao pa. Tsaka may patunay si Mike. Oo. May preba. Tsaka malaking bagay kay Bongbong na hawak ni Martin ng Kongreso kahit papano. Ang tawag mo doon? Anong salita? Bastonero ba tawag mo doon? Oo. May bastonero. Oo. I-command sa lahat pero, of respect eh. Ang mamimiss ko yung sila Calde. Bakit mo ba may miss yun? Nabubuisit ako sa itsura nun. Wala nang bugoy sa Kongreso. Nandiyan pa naman si Robin eh. So, for your entertainment. Sa Senado yun. Sa Kongreso ba? Wala. Oo. Wala. Sa Senado, putang ina, yung asawa lang niya Yung asawa lang niya yung pag nagsalita, alam mo, kita mong go-utang. Oo nga. Diba? Tangay na nga. Narinig ko magsalita. Banabasa na lang, mali-mali pa. Sabi ko. Oo. Tangay lang to, dinadaan sa ganda. Diba? Wala namang problema yung ganda. Problema, may laman ba? Wala. Tangay na, dinadaan nga sa ganda eh. Hindi naman po pwedeng araw-araw daanin mo sa ganun. Okay lang, daanin mo sa ganda, tumahimik ka na lang. Oo, hindi, salita ka pa eh. Hindi ka na salita, okay na lang din eh.
Matalino pa Pero naman. at least okay naman. Kasi at least yun, may itsura. Ang nakakabwisit yung, alam mo yun, yung sumuot sa loob ng freezer ng Alphamart. Oo. Ano ba yun? Yun na nakakabwisit sa lahat. Ang dugyot. Ang dumi-dumi. Oo, di ba? Ang dumi-dumi na itsura. Putang ina nga. Baka disgusting. Ako, ang gusto ko malaman, sinunog ba ng Alphamart yung freezer? Hindi daw, nilinis lang daw nila. Okay na, kaya hindi ka nabibili ng yelo sa Alphamart. Nahigaan niya Hindi mo na. alam anong branch yun eh. Dugyot Diba? no? Ang Dugyot itim na pa. dugyot, oh, putang ina, nakita ko. Alam mo yan, oh, yung ang singit nun, naglulupa-lupa, okay ang libag nun, may graba. Puta yung ganong itsura. Tanginang, ang cutics dun sa kuko sa paagrasa. Yung ganong tanginang yan. Ewan ko ba para sumikat yun. Dumi lang Talaga for the pala. life. Tanginang yan, oh, Hindi, diba? dapat yun. Sabi nila, dinisinfect naman daw. Sabi nung Alphamart. Dapat siya sinunog Wala daw. yun, dapat sinunog yun. Umili ng Dapat bago. yun, hindi. O, diba, hindi na, Tapos hindi na sinadyo pinalabas sa sa vlogger freezer. yung bago yung freezer. Oo, di ba, Total, dapat kumita hindi naman na siya eh. pinalabas sa freezer. Sinama na yun, sama-sama na sinunog yun. Kasama yung laman. Oo, ang dumi ng yelo. Yung nang bumili sa Alphamart ng yelo pag ganyan. Putang ina, walang bibili na. Walang kayong bibili ng yelo sa Alphamart, ha? Oo, nahigaan. Nagilig nyo. Nahigaan ng putang ina, hindi man lang sinunog. Ginamit pa rin yung freezer. Oo. Dapat, sinunog nila, tapos siningil nila yung vlogger para sa bagong freezer. Vlogger ba yun? Vlogger daw eh, sikat daw eh. Oh, hindi ko kilala yun eh. Putang ina, ano ka na? Saan sikat? Siguro sa bayan nila, hindi ko alam kung tigasan yun. Gusto ko saan sumikat, pero wala. Ito naman, nag-viral siya. Oh. Ano binablog niya? Pagpag? Yan, hindi ko alam. Okay, yun na nagbablog ng pagpag. Hindi na. Ganun ang issue eh. Diba? Tangin nang nagse-cellphone, kinukunan. Ito, pagpag gayon dito sa bandang Hermos. Masarap. Diba? Yung chicken nila, 3 kagat pa lang galing sa libig. Palinis pa to. Tay tayo dyan. Parang mukbang ng pagpag. Walang iya. Diba? Tangin na ganun ang itsura nun. Hindi na vlog pagpag. No? Tay tayo dyan. Anyway, ayan na. Medyo sumobra na tayo sa oras natin. Kalating oras. Nag-enjoy naman ako eh. No, hindi ako kakain. Basta ako mag-iingat ako bumili ng yelo doon. Thanks, Pinakamalapit pa naman sa aming convenience store. Alphamart. Mula nung hindi na ako pupunta doon. Pupunta nila yan. Buti sa amin, malapit sa amin Lawson. Wala naman makakapasok sa freezer doon. At alam mo, ang tanong ko doon talaga, paano nakapasok yun doon na hindi nila napigilan? Hindi nila napigilan. Kasi ang Alphamart, kung mag-set up yan ng freezer, nasa tapat mismo ng counter. Ano yung pinayagan nila? Di ba? Yun ang malupit to. Yung pinayagan yun ng staff. Oo, kasi hindi mo magagawa yan. At saka, kumuha ka lang doon. Mamaya may lalapit na sa'yo. Ano ho yun? Yung papasok ka. Dapat ang imbestigahan nila doon yung staff. Punta baka stota niya. Diba? Tangin na kasama yung nagbablog ng pagpag yun. Skuday. Paano ka? Ako talaga naisip, paano nakapasok yun doon? Na hindi hinarang na si Q. May security guard yan. Mayroon pang staff yan. Tapos mayroon tao doon sa kahera. Hindi naman yan lahat. Hindi naman yan nagluluto sa loob eh. May isang tigaluto, may isang bantay sa labas eh. Hindi, baka nga kasi dahil sikat. Siguro, baka naabutan sila. Hindi, sikat ka. Alam ko ano yan eh. Ang parang suking, parang paboritong vlogger ng mga basurero. Sikat eh. Baka napakiusapan, di picture lang ako. Ewan ko. Yung mga nangangalakal. Yun yung vlogger ng nangangalakal. Social nangangalakal, may cellphone. May cellphone. Di ba, putang ina na itsura niya nangangalakal. Mukhang yun ang ibinablog din. Pagpag, pangangalakal, di ba? Pero ibig sabihin pamumulot ng plastic. Mga namumulot ng bote ng tubig, ng Wilkins. Gano'n. Mukhang yun ang binablog din.
Eh di, ibig sabihin yung mga nanonood doon may cellphone. Oh, Bagay, lahat ng mga tao may cellphone na ngayon eh. Nokia. Tay tayo dyan. Yung napapanood siya sa 3210. Oo. Symbian. Symbian for life. Go Symbian. Ayos. Oh. Teka, sige. Ayan na. Tayo, marami tayo napag-usapan ngayon at medyo matagal kami naman. Pambawi ho ba? Hanggang sa susunod do, ako po si RP Lazaro, nagpapasalamat. Ito na naman po ang komentaristang kupal, Ka Dennis Reyes, nagpapasalamat. Mabalos. Thank you.